Mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga ka-daily life sharing. Mapagpalang hapon po, mahal naming Pastor Dong, Pastor May, at ang mga bumubuo po ng ating daily life sharing po sa araw-araw na kanilang katsagaan kung paano nila ipinagpapatuloy na napakaayos ang atin pong gawaing ito. Ayan, mapagpalang hapon din po sa mga nandito po sa atin na alam ko po na sila ay excited na nakikita ko po na watching po si Lichi Bakirin. Ayan, nandito po, marami pa si Pastor Walter ay watching na din po. At sino pa po ito? Si Eugenio, Sister Eugenio, Sister Kasing Valderrama. Sige po, mag-invite pa po kayo na mag-invite. Ano po, Sister Kay Bibar Bacos, nanonood na din po. At Sister Shoni, sino po ito? Shoni, ano ba yan? Weng Mulera, ayan po, nandito na din po. At si Charito Carbonel, mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ayan, Brother Socias, mapagpalang hapon po. Melda Aquino, ayan, nanonood din po. Si Maria Razo, good afternoon. Ang taga-Indang, Angelica Argonizo Santos, ayan anak, patuloy tayong invite. Brother Larry Bautista, ayan, patuloy din pong nanonood. Mapagpalang hapon po ang sabi po niya. Ayan, kaya invite po. Mapagpalang hapon po. Watching din po ang aking sister-in-law, si Dana Hernandez from Alfonso, Cavite. Ayan, good afternoon. Thank you for watching po at naway patuloy na atin pong matapos ang napakagandang gawain ito. At ang aking pong kapatid, watching din po, si Aida Gloriani from Alfonso. At siyempre po from Cebu, Pastor Priscil Sayon ay nanonood din po ngayong hapon ng atin pong artista ng Paranaque, si Brother Samuel Seruela. Mapagpalang hapon. Ayan, Sister Angie, ang ating maganda na taga Paranaque, na si Sir Angie Campoy. Hello po, Pastora. Yes, magpagpalang hapon. Maganda ka pa sa ating hapon. Ayan, enjoy po tayo. Nawa po ay marami pa po tayong ma-invite na ngayon pong hapon ay makiisa sa patuloy na araw-araw na mabiyayang programa ng ating daily life sharing. Maria si Priscilio Henyo, ayan, mapagpalang hapon po at mamaya po ay babatiin ko pa rin pong patuloy ang atin pong, ayan, si Brother Bry Perido from Tagaytay sa ating Dahab Tagaytay. Meron na rin pong nanonood din po ngayon na ating Dahab Tagaytay. Ayan, mapagpalang hapon po. Mapagpalang hapon po dito po sa ating Dahab Tagaytay Silang. Ayan. Purihin po ang Where I Am Now. Marami pong salamat sa ating pong gawain na itinataguyod ng Panginoon na talagang pinagpapala. Ayan, mapagpalang hapon po sa ating lahat at patuloy pong talagang tayo po ay mapaalad. Sapagkat ang sabi po ng kanyang mga salita, mapalad ang patuloy na nakikinig ng kanyang mga salita. Kaya sabihin mo sa iyong sarili, mapalad ako ngayon. Dahil nandito ako ngayon at makikinig ng salita ng Panginoon na muling magdadagdag ng yaman sa ating buhay. Ano po ba ang talagang hinahanap nating kayamanan? Pera, salapi, mga bagay, magagandang bahay, magagandang sasakyan. Hindi po masama po iyon. Yun po ay kailangan natin sa ating buhay. Pero ang higit po na kayamanan na dapat nating naisin araw-araw ay ang ating laging pagkain ng salita ng Diyos. At ito pong daily life sharing ay lagi pong nagpapakain ng salita ng Diyos. Nagbibigay ng sustansya para lagi tayong lumakas sa ating pananampalataya. Para la tayong mahamon upang tayo ay maglingkod sa Panginoon. At para tayo mabigyan ng linaw, kalakasan at kalinawan ng isip sapagkat araw-araw iba't iba ang ating nararanasan. Kaya kailangan lagi natin ang malinaw na salita ng Diyos na magbibigay lang linaw sa ating mga kaisipan. Amen po ba? Kaya mapalad po tayong lahat at ngayon pong hapon, tayo po ay muling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa napakagandang panahon. Salamat po sa napakamagandang buhay na ipinagkaloob mo sa amin ngayon. Salamat din po sa iyong kapangyarihan na kikilos ngayon sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong banal na salita na amin pong pagbubulay-bulayan.
Salamat po, Panginoon. Ang iyong lipong lingkod ay lubos na nagtitiwala sa iyo na ikaw ay mangungusap at magpapala sa aming lahat. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan ang atin pong ibinigay na napakagandang topic ng ating daily life sharing is New Life Based in Christ's Death. Saan nga po ba talaga nakabase ang iyong bagong buhay? Naitanong mo na ba yan sa iyong sarili? At napagbulay-bulayan mo na ba sa iyong sarili niya? Saan nga ba nanggaling ang iyong bagong buhay? Kung ano man yung nararanasan mo ngayon na ikaw ay masayang-masaya, ikaw ay hindi mo maintindihan, ikaw ay nagagalak, hindi mo kayang ipaliwanag, ano nga ba ang iyong katatayuan na buhay ngayon sa mga nakatagpo na po ng bagong buhay kay Kristo. Ito po ay muli nating babalikan. Muli po nating aalalahanin na bakit nga ba tayo nagkaroon ng bagong buhay. At doon po sa mga ngayon lang makakarinig ng ating pag-aaralan ngayong hapon, ating tatalakayan ngayong hapon, nawa po ay inyong maliwanagan. Paano nga ba magkaroon ng bagong buhay? Bakit nga ba kailangan magkaroon ng bagong buhay? Bakit kailangan natin ang bagong buhay? Ano ba ang magagawa nito sa atin? May buhay na naman tayo. Isinilang tayo ng ating mga magulang. Maaring isinilang kang mahirap, katamtaman, mayaman. Maaring ikaw ay nakukontento na. Maaring may hinahanap ka pa. Maaring may kalungkutan ka pa. Ngayon, kapatid, gusto kong ipakita sa iyo ngayong hapon na mayroong magandang buhay na gusto ng Diyos na iparanas sa iyo. At kung ikaw naman ay nakaranas na, gustong ipasariwa ng Diyos sa atin, baka tayo ay nakakalimot, sa kung bakit tayo ay nagkaroon ng bagong buhay. Ang sabi nga po doon sa Colossians 1:22, yet He has now reconciled you in the fleshly body through death, in order to present you before Him holy and blameless and beyond reproach. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos nang sa gayon ay mairap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Nakita na po natin agad sa talata ang isang salita na bakit tayo nagkaroon ng bagong buhay. Through or based in Christ's death. Namatay si Kristo para ikaw ay mabuhay. Namatay si Kristo para magkaroon ako ng bagong buhay. Pastora Tess, paano ba yon? Pwede bang muli mong ipaliwanag? Muli mong isaysay? Ano ba ang ibig sabihin nitong tayo ay nagkaroon ng bagong buhay base sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo? Tayo po ay nagkaroon ng buhay base sa panganganak ng ating ina. Base tayo naging supling ng ating mga magulang. Doon po ang base natin, bakit tayo nagkaroon ng natural life. Pero yung pong tinatawag na new life, isang bagong buhay na naranasan ko at naranasan ng marami sa atin at maranasan ng marami din sa hapong ito na maring ikaw ay nakikinig. At ang talata po na akin pong ibabagay sa inyo na tayo itinaas upang mabuhay sa bagong buhay kay Kristo. Ayan. Bakit tayo bibigyan ng bagong buhay? Upang tayo itaas. Itaas ang ating buhay. Hindi lamang sa kalagayan dito sa lupa, kundi kalagayang panlangit. Panlangit, napakataas. Napakataas ng disenyo ng Panginoon na gusto niya na maging buhay natin. Huwag muna po tayong titingin sa mga material things. Kundi napakataas na hanggang langit. Sabihin mo hanggang langit ang gustong buhay na maranasan ng Panginoon sa akin. Bagong buhay. Itinaas upang mabuhay sa bagong buhay kay Kristo. Then dito po sa Romans 6:1-14, dito po iikot yung atin pong pagbubulay-bulayan ngayong hapon upang maunawaan natin doon sa tinatawag na new life based in Christ's death. Doon po sa Romans 6:1-14 ay makikita po natin dito na ang mga mananampalataya ay naging patay na sa kasalanan at nabuhay kay Kristo. Ayun na po yung ibig sabihin ng bagong buhay. Ayan. Kasi po ang lumang buhay natin, talagang makasalanan tayo. Talagang walang makakapagsabi sa buong mundo na wala siyang kasalanan. Lahat ay makasalanan at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Yan po ang sinabi ng Roma. Na talagang lahat tayo. Kaya nga, ang tinatawag na bagong buhay, new life ay yung
ikaw ay namatay sa iyong mga kasalanan at ikaw ay nabuhay kay Kristo. Yun po ang new life. Patay sa kasalanan, ngunit buhay kay Kristo. Yun po yung bagong buhay. Kasi new life, ano ba ibig sabihin ng new life? Ako ba'y magkakaroon muna ng kamatayan bago mabuhay uli ako? Ayan. Sa literal po, hindi po. Literal, maaaring yun ang iniisip natin. Pero doon po sa spiritual ay patay na sa kasalanan. Saan tayo dapat mamatay? Paano tayo magkakaroon ng bagong buhay? Kailangan nating mamatay sa kasalanan. Kailangan nating maging patay sa kasalanan para tayo magkaroon ng bagong buhay kay Kristo. Ano nga po ba ang sabi ng Romans 6, 1-14? Ang sabi po doon na unang-una na sinabi niya doon, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong makakasala upang sumagasa sa atin ang kalooban ng Diyos? Dito po itinatanong, dito po in-answer ni Pablo, yun pong critics, yung pong mga kritiko na tinitingnan nila, ang pag-iisip nila ay cheap ang grace. Ayun, cheap daw ang grace, sabi nila. Kasi why? Why stop sinning if we get even more grace from God when our sin increase? Bakit tayo hihinto sa pagkakasala? Nandiyan nga ang biyaya ng Diyos para yung ating kasalanan ay hindi mag-increase. Yun po yung mga kritiko. Yun po yung mga kausap ni Pablo. Ano po? Na sabi doon, what is sinning? Ano ba yung sinasabi ditong sinning? Ano ba yung sinasabi ditong kasalanan? Hindi lamang po yung kasalanan na list of rules, na wag kang papatay, wag kang mangangalunya, kundi ang sabi po doon, anything that takes you farther from God. Yun po yung mga kasalanan na makapaglalayo sa iyo sa Diyos. Ano po? Yun po yung ibig sabihin dito mga kasalanan na kailangan hindi na tayo magpapatuloy kailangan hindi tayo pamaging patay tayo sa kasalanan upang mabuhay tayo kay Kristo. Ano po ang sabi ni Pablo na talaga namang sa verse 2 na napakagandang tugon sa mga talata. Hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Ayan. Talagang ipinanindigan po sa mga talatang ito ay ang salitang paninindigan na hindi. Ayan. Ang salita po dito, hindi. Patay na ako sa kasalanan. Paano ka mamumuhay sa pagkakasala? Paninindigan kung sino ka na ngayon na binigyan na ng bagong buhay, yung newness na ibinigay na sa iyo. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus na mamayamat po, atin pong maintindihan, ating maunawaan. Pero dito po sa mga talata, yun muna po yung mga unang salita na ating nakita, na doon po sa verse 2 ay talagang ang tindi ng paninindigan ng salita ni Pablo. Ang tindi ng kanyang pananalita. Hindi. Kasi naranasan ni Pablo. Naranasan ni Pablo na siya ay mamatay. Naranasan ni Paul na siya ay mamatay. Naranasan niya ang kamatayan sa kasalanan at nabuhay kay Kristo. Kaya naman, nung kanyang naranasan yon, ay nagsalita siya ng hindi. Parang ako din, nagsasalita din ako ngayon. Abay, hindi. Hindi na ako'y hindi na makasalanan, ako'y patay na sa kasalanan. O pastora, ibig mo sabihin, hindi ka na nagkakasala? O sige, mamaya pag-uusapan natin. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi na nga, namatay na nga tayo. Diba? Sabi nga pa, namatay na, ikaw ba'y mabubuhay pa? Diba? Hindi na. Ang isang namatay na inilibing na, abay hindi na babangon yan, patay na yan. Kaya ganun din yung mga kasalanan natin. Kung tayo ay namatay na sa ating mga kasalanan, o nakasama ng nalibing, buried with Christ, nalibing ng kasama ni Kristo, abay dapat hindi na nabubuhay yan sa atin. Dapat ang ating ginagawa na ngayon ay tayo gumagawa na ng buhay na tayo ay papalapit ng papalapit. Kawangis na kawangis. Malapit na malapit sa buhay ni Kristo, maging kawangis ni Kristo. Amen. Hanggang doon sa huling kamatayan, hanggang sa ating katapusan, sabihin mo, hindi. Ayan. Ang sagot po doon, ang tanong po, magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? At ngayon, sasabihin ba natin, patuloy pa tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Ang matinding sagot po, na kailangan sagot nating lahat, na nakakilala na sa Panginoon, hindi. Yung po pala ang susi. Para hindi ka na magpatuloy sa pagkakasala. Maninindigan ka na. Kagaya po ng ilang lumapit sa akin itong mga nakaraang araw ng mga bagong mananampalataya, may tagahab tuwi, may tagahab Tagaytay, may tagahab Silang, na nagkaroon po kami ng pagkasama-samang pag-aaral ng leadership training. At may mga lumapit sa akin na nagsabi na, ay pastora, alam mo, napagtagumpayan ko na ang ganito ngayon. Napagtagumpayan ko na ang mga gawain kong ganito ngayon. Di ba? Bakit napagtagumpayan nila?
Dahil nung ikaw itumanggap kay Kristo, nung tayo inanalig at sumampalataya kay Kristo, kasama tayong namatay ni Kristo. Kasamang namatay, kasama ng napako din sa krus ang lahat ng ating mga kasalanan. At ang ating buhay sa harapan ng Panginoon, ang nais niya, ang disenyo niya ay maging walang dungis, walang kapintasan sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? We died to sin. How can we live it any longer? Tayo namatay na at nalibing na nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Bautismo sa Espiritu Santo. Bautismo sa tubig. Bautismo. Our baptism is the means by which we are united to Christ. Baptism, na bautismo tayo kay Kristo. Nang tayo namatay sa ating mga kasalanan, ng ating pagbautismo, bagaman, ang baptism po ay hindi po, baptism and faith, ano pa dito, baptism is, ang sabi po doon ay, ang atin pong kaligtasan, ang atin pong bautismo, ay hindi naman po talagang yan ang makakapagligtas. Pero ang bautismo po and faith, ito po ay magkasama. Yung baptism po, ito po yung outward na ating ginawa. Yung faith po, ito po yung inward na meron tayo. Kaya nung tayo nagkaroon ng pananampalataya, meron na tayong outward na ginawa. Ito po yung baptism. Naranasan natin ang outward na ginawa sa pamamagitan ng pagbabautismo. Kaya nga po, dito pong darating na Sabado, ay ang dami po naming kandidatong mga ibabaptize. Siguro po ay mga 20 plus ang bagong mga mananampalataya na ibabaptize, na kailangan po nilang maranasan ito. Kailangan po nilang pagkatapos silang tanggapin si Kristo, pagkatapos silang maranasan ang kamatayan, maging kamatayan kay Kristo at magkaroon ng bagong buhay, kailangan nilang maranasan yung tinatawag na baptism. Ano po? Yung baptism. We were buried with Him. Di po ba pag tayo nagpapabautismo, meron pong tatlong pakikipagkaisa. Nakipagkaisa ka doon sa pagkamatay ni Kristo, nakipagkaisa ka sa kanyang pagkalibing, at nakipagkaisa ka sa kanyang pagkabuhay. We were buried with Him. Sabi po ng verse 4. Amen po ba? Sa verse 4 po ng Romans 6 ay tayo ay, we were buried with Him. Kasama na tayong nalibing. Kasama na tayong namatay. Kasama na tayong nalibing. Walang patay na hindi inilibing. Ito man ay cremation na andoon pa rin, na ang consider pa rin ay siya inilibing. Pag tayo ay nakatanggap ng newness ng buhay, tayo makikipagkais sa kanyang pagkamatay, tayo makikipagkais sa kanyang pagkalibing, at tayo din ay makikipagkais sa kanya. At mamaya po babanggitin natin yung pagkabuhay. Number 5, verse 5, if we have been united with Him in a death, and we will also be united with Him in a resurrection like His. Ayan. Kung tayo nakipagkaisa, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo makasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad na isa ka kay Kristo sa kanyang pagkabuhay. Una, nakipagkais sa pagkamatay, binanggit sa mga talata. Pangalawa, nakipagkaisa ka sa kanyang pagkalibing. Pangatlo, sa verse 5, tayo nakipagkaisa sa kanyang pagkabuhay. Yun po ang bagong buhay na meron tayo ngayon. Ito na po ang buhay natin ngayon. Dapat po ilagi natin yan tinitindigan. Na tayo ay may bago ng buhay. At ang ating bagong buhay, what our death means? Ipapaliwanag po ng Romans 6:6-7. Ano ba yung ibig sabihin ng death? What our death means? Ano ba ang kahulugan talaga ng kamatayan? Sabi po sa verse 6 and 7, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo paalipin pa sa kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ayan. Tayo po ay, nung tayo ay nakipagkaisa sa kamatayan ng ating Panginoon. Namatay na po tayo sa ating kasalanan, namatay na po tayo sa ating pagkataong makasalanan. Ano ang ating pagkatao? Makasalanan. Doon tayo namatay sa pagkataong makasalanan. At tayo din po ay, dahil taong makasalanan, tayo alipin ng kasalanan. Ayan. Ano po ang alipin tayo noon? Nung tayo lumapang pagkatao, alipin tayo ng kasalanan. Ayan. Sapagkat ang namatay, ipinalaya na.
kung ikaw ay nakapagkaisa sa kanyang pagkamatay, sa kanyang pagkalibing, at sa kanyang pagkabuhay, ang sabi dito, sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Bagaman kuminsan may mga mumunting kasalanan, pero kapatid, hindi na tayo alipin. Hindi na tayo nagpapatuloy. Meron na tayong conviction. Ngayon, kung isa kang mananampalataya, hindi ka nako-convict, ngayon mananampalataya ka na, naranasan mo na ang mga ganito. Pero pag ikaw ay nagkasala, hindi ka nako-convict, ayun lamang. Baka hindi ka patuloy na nakipagkaisa. Baka pa hindi tunay na mayroong newness ng buhay sa iyo. Sapagkat ang tunay na mayroon ng newness na buhay na nakapaloob ang nakipagkais sa pagkamatay, nakipagkais sa pagkalibing, at nakipagkais sa muling pagkabuhay, ay meron ka na pong conviction. Pag meron ka ng ginawang hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, nakukonvict ka na, ay naku, mali ang nagawa ko. Anong gagawin mo? Lord, sorry po. Hindi po dapat ako magpatuloy dito. Kung halimbawa, ginawa mo ng 2 taon. Kasi kita mo yan sa buhay mo eh. Kita ko rin po yan sa buhay ko bago ako naging matatag at patibay na mananampalataya. Pinagdaanan ko yung proseso. Hindi po madali dahil talagang may kalaban tayo. Talagang ang proseso talagang habang gusto mong gawin ito, habang gusto mong gawin ang kalooban ng Lord, may kaaway na gusto kang wag magpatuloy doon. Yun po yung proseso. Pero habang ikaw ay nagpapatuloy sa proseso yun, hanggang isang araw na lamang, talagang nakita mo na lamang ang sarili na ba, aba, hindi na pala ako magagalitin. Aba, hindi na pala ako madaling maiyamot. Aba, hindi na pala ako masamain ang loob. Mamunting mga bagay lang po yon na hindi makapagpapasaya at makapagpapaganda at makapagpapasamyo ng halimuyak ng ating buhay sa harapan ng Panginoon. Pero ganun po yung proseso. Kaya nga po ang sabi ng Galatia 2:20, hindi na ako nabubuhay ngayon. Ayan. Habang araw-araw tayo nabubuhay, may laban tayo, may pakikipagdiig tayo sa mga gawa ng dati nating pagkatao na talaga namang namatay ka na. Sinasabi ko po yung lagi, ay wala na, namatay na ako. Namatay na ako. Hanggang totally, bakit ko na lamang, patay na talaga ako. Marami na akong namatay sa aking karapatan. Alam niyo po ba, pag itong Galatians 2:20, dito po talaga mamamatay ka sa iyong karapatan. Ito po yung totoo. Darating po talagang isang araw, ikaw na nandyan, tayong lahat. Darating isang araw, totally, sa ating mga karapatan sa laman, mamamatay tayo. Ang sabi po ng Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Araw-araw. Ano ang lagi mo sinasabi at paninindigan mo sa iyong buhay? Na ikaw ay bago ng buhay. Hindi na ako nabubuhay. May gustong-gusto kang gawin, natutokso ka na. Ayan na, lumalagubong na ang tukso. Ayan na, lumalagubong na ang pangangailangan. Ayan na, lumalagubong na ang mga katamaran. Ayan na, lumalagubong na ang mga sakit at karamdaman. Ano, magpapatuloy ka ba? Ang sasabihin mo pa rin, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Si Kristo na ang nabubuhay dito. At dahil si Kristo na ang nabubuhay sa aking katawang lupa, ako'y mamumuhay na sa pananalig sa aking Diyos na sobrang umiibig sa akin, na napakataas, napakalawak, napakalapad, napakalalim. Hallelujah! Ang pag-ibig ng Panginoon sa akin at higit sa lahat, naghandog ng buhay para sa akin. Ito po, napakasarap. Araw-araw may laban tayo. Pero araw-araw, itong Galatians 2:20 na ito, sabihin lagi nito natin ito sa ating buhay. Hindi na ang ako nabubuhay ngayon. Bibigay ka na, mag-agalit ka na. Hindi mo na kayang magtiis. Hindi mo na kayang mahirapan. Hindi mo na kayang sundin ang sinasabi ng iyong pastor. Hindi mo na kayang sundin ang sinasabi ng mga leader. Sobra na, talagang laban na doon sa iyong mga kagustuhan. May gusto ka pero talagang gusto mong masunod. Pero alam mo kapatid, alam mo sa ating lahat, ito po ang napakagandang saulong talata na dapat ilagi nating sinasabi. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kahit po si Pastora, marami pa rin akong gusto sa buhay. Alam niyo po ba, marami na akong namatay sa aking karapatan. Para lamang mahayag. Para lamang ako'y magsilbing halimbawa. Para lamang ako'y magpakita ng magandang halimbawa.
para lamang ako'y maging kalakasan ng iba. Kailangan kong magtiis. Kailangan kong ganito. Kaya minsan, may magsasabi sa akin, Pastora, hindi ka ba talaga nabe-burn out sa iyong pagpapastor? Ay, sister, parang ang tingin ko sa iyo, wala kang problema sa buhay. Ay, sister, nung pumunta ako sa Australia, sabi ng aking first cousin, yung first cousin ko po na sa mother ko, kapatid, pamangkin ng aking mother, at ang tatay niya ay kapatid ng father ko, isang napakayamang nurse na pinagpala na po doon sa Melbourne, ay nadalaw ko po at this coming August po ay kailangan kong bumalik dahil magpapabless din siya ng bahay. Eh gusto niya po ay ako'y nandoon. Nung unang-una kami nagkita, dinala niya ako sa napakagandang restaurant sa tabi ng dagat sa Melbourne, sa city. At nung kami umupo na, sabi po niya, kasi naghiwalay po kami, graduate na siya ng nurse. Nung naghiwalay kami, nagpunta na siya ng Australia. Mas bata po siya sa akin. Pag upo niya, sabi po niya agad sa akin, Ate Tessie, pwede ba magkwento ka na? Simulan mo na ang kwento mo sa buhay. Ano ang nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ka? Pero bago ako magsimula, ako muna ba itatanong sa'yo? Kumusta ang iyong long-legged? Sabi niya ganon. Na sa ating magpipinsan, ikaw ang pinakamatangkad, ikaw ang may pinakamagandang legs. Alam mo, sabi ko sa kanya, sabi ko, wala na, namatay na ako sa karapatang long-legged. Namatay na ako sa karapatang i-display ang aking ang aking long-legged. Sabi ko gano'n sa kanya. Nakamatay na ako. Ibig mong sabihin, Ate Tessie, hindi ka na nagsusuot ng swimsuit, hindi ka na nagsusuot ng two-piece. Sabi ko, okay, mamaya ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit hindi na. Yun po ang ibig kong sabihin. Yun po yung simple lamang halimbawa na talagang nararanasan ko po sa buhay ko na pwede naman ako magsuot ng ganito, pwede naman ganyan, pero ikaw ay namatay na sa iyong sariling karapatan. Ipinapamuhay mo na at ipinakikita mo na sa mundo kung paano ka binago ng Panginoon. Kung ang dating Teresitang mahilig mag-display, mahilig talaga namang pabida, alam mo yan? Ayan. Ngayon namatay na. Talagang antindi po ng aking pagkapunta sa Melbourne, sa akin pong mission. Nakakatuwa po, maging sa aking mga kababayan na nakipagkita rin sa akin. Nakilala din nila ako before. Kilala din nila na kami hindi makakatapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan. Kilala din nila kung paano kahirap ang buhay namin. Ayan. At talaga naman pong grabe pong kwentuhan. Grabe po talagang pag-uusap. Ang sobrang nilang tinatanong, ano ang nangyari sa buhay mo, Ate Tessie? Bakit nagkaganyan ka? Pwede bang ikwento mo? Ayan po. Ayan po. Kasi bakit po? Kasi nakita po nila ang maraming pagbabago sa buhay ko. Na ipinakita ko po sa kanila at kinuwento ko sa kanila itong salitang ito. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ayan po. At ang sabi po doon, at habang ako'y nabubuhay, Flory, sabi kong gano'n sa kanya, dito sa aking katawang lupa, ako'y namumuhay sa pananalig sa Diyos. Nung ako'y nag-asawa, nagpamilya, naglingkod, hanggang ngayon, naglilingkod pa rin at mahaba pang taong maglilingkod kasama ng aking mga anak, ang aking manugang at mga apo, ay kami ay nabubuhay sa pananalig sa Panginoon. Ano man ang nakita mo, paano ako nakarating dito sa Melbourne, nakikita mo sa mga Facebook, ang sinasabi bang palatuntunang nakikita mo sa akin kung saan ako naroon, na ang tingin mo, ang yaman-yaman ko, totoo naman talaga ang yaman ko sa Lord. Amen? Kasi, nabubuhay na tayo sa pananalig sa Panginoon. Ano man ang mga pangangailangan natin? Alam natin, wow, hindi lamang bagong buhay, bago ding uri ng buhay. Hindi lamang bagong buhay na pinatawad sa mga kasalanan, malinis na tayo, maputi na tayo sa paningin pa, kundi yung uri din ng ating pamumuhay. Yung manifestation din ng ating buhay. Dapat din po yun makikita ng ating mga dating tumutuligsa sa atin, dating nagpe-persecute sa atin. Ako po, mga kamag-anak ko, mga tita ko, mga mahal ko sa buhay, kapatid ko pa, ang dating persecutor ko sa aking pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Pero dumating po, nung nakita nila ang pagbabago ng buhay ko, hindi lamang na pagiging maldita ko, pagiging matapang ko, pagiging palaban ko, makikipagsabunutan ako, makikipag-anuhan ako, dahil matapang ako. Talagang, nung pa talagang mataray na ako eh. Mataray talaga ako noon. Pero nakita yon una ng aking ama, ng aking mga kapatid, kung paano talaga nakita nila yung pagbabago ng buhay ng kanilang anak. Nakita nila ang pagbabago ng buhay ng kanilang kapatid. At every time na sila mag-i-invite sa akin sa mga okasyon, pag po dumating na may gawain sa Panginoon, pag dumating ng araw ng linggo,
talagang hindi talaga nila ako ma-invite. Nung una, persecuted. I'm persecuted. Talagang sobra pong persecuted. Pero nung nakita nila ang naging buhay ng aking pananampalataya, ang buhay ng aking pananalig sa Panginoon kasama ng aking pamilya, nakita nila ang buhay na ito. Ang buhay na kami payapa, matiwasay, naglilingkod, ayan, pinagpapala naman ng Panginoon, di naman pinagkukulang sa mga pangangailangan. Nakita yun ng aking mga mahal sa buhay. Nakita yun ng aking mga kamag-anak. Na nung una, ako daw ay nasa banig, pumunta sa sahig. Ako daw ay nademonyo dahil nag-iba ng relihiyon. Pero dumating ang isang araw, napatunayan nila na ako'y nabubuhay sa pananalig kay Kristo. Na anuman ang meron kami ay bunga ng aming pananalig kay Kristo. Na aming kinikilala, na si Kristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa amin. Kaya bang ihandog ng buhay ng aking ama? Kaya bang ihandog ng buhay ng aking mga kapatid? Kaya bang ihandog ng buhay ng aking mga kaibigan? Ang buhay na bago na ginawa sa akin ni Kristo? Hindi nila kayang ibigay yun. Kaya sino ang una sa iyo? Ang iyong pamilya? Maging man pleaser ka, maging God pleaser ka. Darating po talaga ang isang araw kung paano titibay ang iyong pananampalataya ay doon sa salitang ikaw ay maninindigan. Maninindigan ka na wala na ang dati mong pagkatao. Maninindigan ka na wala na ang dati mong kayabangan, na sobra ang tiwala sa sarili. Maninindigan ka na ikaw ay namumuhay na sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Diyos na umiibig sa akin, na higit sa pag-ibig ng aking mga magulang, higit sa pag-ibig ng isang lalaki o ng isang babae o ng isang asawang babae, isang asawang lalaki. Mga anak, walang higit sa pag-ibig na inialay ng Panginoon sa atin. Ganun ba ang paninindigan mo sa isang bagong buhay na na kay Kristo? Yan po ang bagong buhay na na kay Kristo. Sabi ng unang Pedro 4 verse 1. Yamang si Kristo ay nagtiis ng hirap doon siya'y nasa buhay na ito. Kaya naman, dapat maging handang, kaya naman, kayo man ay dapat ding maghandang magtiis. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Ang isang bunga ng isang mananampalataya, ang isang tao ay tunay ng tumalikod sa kasalanan, meron na siyang pagtitiis. Ano ang pagtitiis? Pagtitiis sa sarili niyang kagustuhan. Hindi po yung walang bigas na walang maisaing. Hindi po yung wala ng pera sa wallet. Pagtitiis sa sarili mong kagustuhan. Meron kang gustong-gusto. Meron kang gustong-gustong gawin. Meron kang masarap na makalaman na gustong nasain. Pero ikaw ay nagtitiis. Nagtitiis ka dahil alam mo na hindi na yon ang buhay na meron ka. Ang buhay na meron ka ay na kay Kristo na. Isa ng bagong buhay. Buhay na tumalikod na sa kasalanan. Kaya pait na sa'yo. Wala nang lasa sa'yo ang mga masarap na lasang iyan. Lasa ng laman, lasa ng pagnanasa ng puso, lasa ng pagnanasa ng mata, pagnanasa ng bibig, pagnanasa ng kamay, ng mga paa. Marami tayong mga pagnanasa. Nawalang kanap ko ng lasa. Kailan mangyayari? Pag tayo nagtitiis. Tinitiis natin, sinusupil natin ang ating mga sarili upang hindi maniig ang sariling kagustuhan. At kayo po, kasama po ako dyan sa nakaranas niyan. Naroon po talaga yung pagsupil. Tayo po ay lubusang makakatalikod sa kasalanan. At kung tutuusin naman, tayo po talaga yung nilinis na. Sa harapan ng Diyos, malinis na tayo. Pero nandito pa tayo sa mundo. Wala pa po tayo sa langit. Narito pa po tayo sa mundo na punong-puno ng tukso, punong-puno ng mga nanasain ng gusto mo, nanasain ng sarap ng labi mo, ganda ng paningin mo, sarap sa mga gawa ng kamay, suot ng mga pananamit, lakad ng mga paa, ang sarap kayang pumunta doon, ang sarap kayang pumunta dito, ang sarap kayang kainin yun. Pero dahil iyon ay hahantong sa ating pagkakasala, nandoon ang ating pagtitiis upang supilin ang ating mga sarili, upang hindi natin magawa yun. Sa verse 6 and 7, ito din po i-discuss ng first aspect of union with Christ is what? Our death. Yung our death means the result of dying with Christ. At sabi po doon sa 6 kanina, for we know that our old self was crucified with Him so that this body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Hindi na po tayo alipin. Mga kapatid, panindigan ka sa iyong sarili, sabihin mo, hindi na ako alipin ng kasalanan.
Amen. Hallelujah. Ang kalayaan ko na ginagawa ngayon ay kalayaang sundin ang kagustuhan ng Panginoon. Ang kalayaan kong gawin ay gawin ang ipinagagawa ng Panginoon. Kaya doon sa Romans 6:8-10, binanggit dito, what new life means. Ano ang kahulugan ng bagong buhay? Nakita niyo po ang paikot-ikot, napakaganda po ng mga talata. Umiikot, bumabalik, pinapaunawa. Romans 6:8-10, what new life means. Di po ba ang sabi ng mga talata, kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Ayan. Alam natin si Kristo na muling bumuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya'y mamatay. Namatay na siyang minsan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Ito po ay si Kristo. Nung siya'y namatay dito sa lupa, ay siya po ay naniniwalang, sabi dito, kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, tayo po, namatay na ha, namatay na ang ating mga, ano yung namatay sa atin? Yung kasalanan. Inuulit ko, physically, hindi pa po tayo namamatay. Pero ang namatay pong kasama ni Kristo ay yung kasalanan. Kasi kaya po namatay si Kristo doon sa krus ay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya ang namatay po ay yung kasalanan. Kaya nagkaroon tayo ng bagong buhay dahil sa pagkamatay ni Kristo doon sa krus. At tayo nabubuhay rin kasama niya. Anong ibig sabihin natin nito? Kung si Kristo ay muling binuhay, ay hindi na muling mamamatay. At wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Ganon din po tayo. Kapag naranasan na natin ang mamatay kasama ni Kristo sa ating mga kasalanan, hindi na rin po tayo muling mabubuhay sa kasalanan. Amen? Hindi na po muling mabubuhay, patay na po eh. Hindi na po muling mamamatay si Kristo. Hindi na po. Hindi na po, pero pag tayo nagpapatuloy, alam niyo po, sabi doon sa isang quote, paikilagi nagkakasala araw-araw, patuloy mo pong pinapatay si Kristo. Ayan. Pero hindi na po yun. Salita lang po yun ng tao. Pero ang Biblia po ay nagsasabi na wala nang kapangyarihan. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Hindi na. Ayan. Siya'y mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay na siyang minsan para sa lahat. Kailan daw? Minsan para sa lahat. Isipin niyo po yun. Yung minsang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, yung minsang pagbubuo niya ng dugo, ay para sa lahat. At salamat, isa ako sa nakaranas doon. Isa kayo dyan na nakaranas doon. At tayo magpatuloy pang ipamalita ito. Magpatuloy pa tayong humayo. Sabihin natin ito sa ating mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, saan man tayo pumunta. Ipamalita po natin ito na ang pagkamatay ni Kristo ay para sa lahat. At ang kanyang pagkabuhay ay para sa lahat ng mga makasalanan. Amen? Na tatanggap at mananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga po na ito'y paninindigan natin sa ating buhay. Dahil kung ito hindi mo paninindigan sa itong buhay, paano mo ipagsasabi sa iba? Di ba pag binaranasan ka, naranasan mo ang ganito, kwento ka ng kwento. Talagang sabi nga, pag may kwento, may kwenta. Ayan, pag may kwenta, may kwarta. Ayan, sabi yun eh, narinig ko yun eh, sa mga turo-turo sa atin, ng ating mga pagtuturo, ng ating mahal na mga pastor. Ang sabi doon, na, di ba, pag meron kang naranasan, kwento ka ng kwento, ay kapatid, tayong lahat, totoo bang naranasan na natin ito? Naranasan na natin at ating tinatanggal sa ating buhay na tayo ay namatay na sa ating lumang pagkatao. Namatay na tayo sa ating lumang pagkataong makasalanan. At tayo ngayon ay may bagong buhay na malinis, kalugod-lugod, karapat-dapat, walang dungis at kapintasan sa harapan ng Panginoon. Na gusto din niyang mag-manifest ito dito sa mundo para maraming tao ang maniwala sa atin. Di ba? Pag tayo nagkukwento, hindi pa naman nangyari sa atin. Parang wala yatang maniniwala. Kaya ang talagang kapanipaniwala na kwento ay yung talagang naranasan mo, yung hindi nabasa mo lamang na ganito. Kung ito mga talatang ito ay nabasa mo lamang, walang nakatch, walang spirit na natanggap ka, at ito yung nangyayari sa buhay mo, ay walang kwento ang ating kwento, walang kwenta ang ating kwento. Kailangan ito ay may kwenta. Amen? What new life means, the result of being, sabi dito, at ito pong bagong buhay na ito, ang sabi nga po dito, pagpapatuloy ko po, bago ko iduktong, ang sabi po doon sa Romans 6:11-14, new life put into action. Yun po yun. Yung pong bagong buhay na ito na naranasan ko, na ikinukwento ko, na kung ito'y naranasan mo, ilalagay mo na ito, action na ito sa buhay mo. Nangyayari.
Amen. Ano nga po ang sabi ng Romans 6:11-14? Kaya dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos. Sapagkat kayo nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na niyo sundin ang masasamang hilig nito. Yung po sabi ko kanina, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At hinandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sapagkat hindi na dapat paghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ito po yung mga verses na kung saan ipuput na natin into action. Nung ikaw ay nagkaroon na ng bagong buhay, ito na po yung dapat na buhay natin. Ito na po dapat yung ating ginagawa. Ito na po dapat yung ating nilalakaran. Ang Diyos ay nag-utos sa atin ang ating gagawin. Nagsalita ang Diyos sa atin ng kailangang pagsunod na ating gagawin sa Kanya. Subalit, ang Biblia din po ay may mga turo kung paano ka susunod. Ituturo din po ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos din po ang tutulong sa atin. Magpapahayag sa atin. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, kung wala tayong sinasaulong mga talata, paano mo magagawa ang mga bagay na ito? Kung hindi mo alam ito, paano yung new life mo ilalagay mo sa aksyon? Kaya itong mga talatang ito, napakahalaga na lagi tayong nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Simula nung ikaw ay nakaranas ng bagong buhay kay Kristo, ang buhay mo na hindi na magbasa ng comics, magbasa ng tik-tik, sumobra sa TV, sumobra sa cellphone. Dapat ngayon, sobra na tayo sa salita ng Panginoon para mag-manifest yung bagong buhay natin. Amen. At makapag-akay ng maraming kaluluwa at ibukas ng Diyos ang langit at ibuhos niya ang lahat ng pagpapala sa atin. Palakpakan mo nga ang Panginoon sa iyong sarili. Ito po yung new life. You must put into action. Ito po iyon. Ano po? Dapat. Ano ang sabi? Kaya dapat ninyo. Ano pa ang sunod? Huwag na ninyo. Ano pa ang sunod na talata? Huwag na ninyo. Ano pa? Sa halip, ganito. Ito po, sinasabi po sa atin kung ano at paano tayo gagawa sa isang pagbabagong buhay. Kaya napakahalaga po na lagi tayong narito. We can now walk in newness of life. Ito na yung pamumuhay sa bagong buhay. Naroon din po ang kanyang salita. The word is a lamp unto our path. Diba? A light unto our path. Siya yung ilaw, siya yung gabay sa ating mga lakad. Kung paano ka mamumuhay araw-araw na lumakad kay Kristo, nandoon din ang salita ng Diyos. Kung paano ka magdidesisyon sa buhay, nandoon din ang salita ng Diyos. Kung paano ka maging matatag para layuan mo ang mga masama, nandoon din ang salita ng Diyos. Kung ano ang isusuot mo pag ikaw ilalaban sa labanan ng kaaway, nandyan din ang salita ng Diyos. Ipinagkaloob lahat sa atin ang salita ng Diyos sa paglakad natin sa bagong pamumuhay. Amen? Don't let sin be king of your body. Ito po yung ipinagagawa na sa atin ng Panginoon. Sa verse 12 at sa verse 13a, sabi doon, don't let sin be king of your body. Amen? Kailangan po, hindi na po. At ano na po ang dapat na meron tayo? Sabi sa unang Pedro 2:23, nang siya'y insultuhin, hindi pa Romans 2:23, ang sabi po dito sa Romans 7 verse 4, gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. At ngayon, kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Pag ikaw ipinut mo into action ang pagiging bagong buhay kay Kristo, you now bear fruit. Ikaw ngayon ay mamumunga na. Wow, hallelujah! Di ba sabi doon, kapag tayo nakipag-isa na, kapag tayo namatay na, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, at tayo napabilang na sa kanyang mga anak, tayo nakipagkaisa na sa kanya, ang sabi doon, na muling bagong buhay, ay magbubunga na tayo ng mabubuting gawa. Kaya mga kapatid, ang kailangan na po natin sa panahong ito ngayon, ay tayo po'y namumunga na. Wala na po tayo sa pagiging grade 1 na Kristiyano, hindi na po tayo grade 2 na Kristiyano. Hindi na po tayo grade 6, K11, K12, high school.
nag-college, nag-master, nag-doctorate. Dapat po nasa tuktok na tayo ng pamumunga. Wow, hindi na po ako nagsabi ng pang high school, pang college. Ang akin na po agad inilagay mataas na katatayuan. Talagang nasa peak na talaga ang buhay natin bilang Kristiyano. Amen? Nalampasan na natin ang lahat ng mga tiisin. Nalampasan na natin ang mga pagsubok sa buhay. Ito na ang panahon upang tayo ay talagang mamunga. Mamungang siksik, liglig, umaapaw. Mamunga ng maraming kaluluwa na ating naaakay sa Panginoon. Maraming kaluluwa na walang pag-asa. Tayo ay nakapagbigay ng pag-asa. Maraming kaluluwa na nagugutom, tayo nakapagpakain. Maraming kaluluwa na walang may suot, tayo nagbigay ng kasuotan. Maraming kaluluwa na nabubuhay sa pagkakasala katulad ng babae doon sa tabi ng balon. Dumating si Kristo, nakalaya sa kasalanan. Bunga. Bago po ang mga side benefits na bunga. Pero yun muna pong bunga na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Na sa huling panahon ito, kailangan nating mamunga ng mga kaluluwa na makakaranas ng ating naranasan. Kapatid, huwag ka namang madamot. Huwag ka namang makasarili. Tumigil na sa iyo ang kaligtasan. Na period na sa iyo ang kaligtasan. Kapatid, koma. Pagkatapos na dumating sa iyo ang kaligtasan, may pagpapatuloy yan. Isipin mo, nakakilala ako sa Panginoon sa pamamagitan ng isang kliyente. Isang kliyente, nung dalaga pa ako. Hinanap ko siya, itong ako'y may nagpapastor na. At nalaman kong namatay na pala siya at may anak na siya mga pastor. At ako'y nagpakilala na ako'y isa sa binahaginan ng salita ng Diyos ng iyong ina. Nung ako'y nag-deliver ng kurtina sa inyong bahay, hindi siya pumayag na hindi ako umuwi, na hindi ko matanggap si Kristo. Simula nung araw na yon, siguro ako ang panalangin ng babaeng yon, Panginoon, dalhin mo sa tamang simbahan ang babaeng yon. At nag-asawa ang aking kapatid, napapunta sa Cavite, napapunta sa Alfonso, at napapunta sa isang evangelical church. Yon ang una kong simbahan. Ganun na nangyari. Ngayon, sino na ako ngayon? Ano na ang katatayuan ko ngayon? Na minsan isang kaluluwa lamang ang nagbahagi sa akin. Kapatid, may isa ka na bang kaluluwa na naging bunga? Kapatid, huwag ka naman pumayag. Wala pa akong nakitang bunga ng dragon fruit dito sa Cavite na isang bunga. Wala pa rin akong nakitang bumunga mangga na isang bunga. Nung bumunga, hitik. Amen. Nung bumunga, marami. Kaya, ang disenyo ng Diyos na ating pagbunga ay marami. Siksik, liglig, umaapaw. Totoo po yun. Huwag mo munang hanapin yung material na bagay na siksik, liglig, maraming pera, maraming pagkain, maraming damit, maraming ganito. Huwag. Ang siksik, liglig na umaapaw doon ay ang mga kaluluwa. Kailangan po natin na tayo ay mag-bear ng fruit. Ang isang bagong buhay dahil kay Kristo, dahil sa kanyang kamatayan, dahil sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, na ngayon ay ating naranasan. Kapatid, huwag kang papayag na wala kang bunga. Huwag bunga nga lang ng bunga nga. Magbunga tayo. Magbunga tayo mga kapatid. Amen po ba? Magbunga tayo mga kapatid. Sa ipinagagawa ng Panginoon sa ating buhay, kailangan natin na tayo ay magbunga. At ang sabi doon na ating pong makikita, para sa ating living our lives in union with Christ and a newness of Christ, number one, we must recognize who we truly are. Ito po yung application, akin din pong idadagdag sa atin po ngayong hapon. Ano po? Now, we must recognize, who we truly are. Kailangan po nating i-recognize, kailangan po nating makita, makilala sa ating mga sarili, patunayan sa ating mga sarili na kung sino tayo. No, not what you feel like you are, wag yung kung ano ang nararamdaman mo, kundi ating makita yung ating yung ating buhay na tayo ay namatay na tayo. I-recognize mo sa iyong sarili na lagi mong sabihin, patay na ako sa luma kong pagkatao. Patay na si lumang Teresita Hernandez Bacos. Yan. Teresita, ang aking po apelyido, Castillo, Martinez, Magsumbol, Hernandez. Ayan, yan po yung mga apelyido ng aking mga magulang. Na lagi ko pong i-recognize yun. Namatay na yung unang pagkatao ko. Ako isinilang nung birthday ko, noong October 15, 1959. Ito na ang bagong buhay na ako'y isinilang noong June 1984. Wow, palakpakan pa sa ulo mo pa ba ang iyong spiritual birth? Lagi mo ba yung inaalala kung kailan ka nagkaroon ng newness of life?
Kailan mo naranasan yung pagkamatay sa iyong sarili at pagkabuhay sa ating bagong buhay, ay baka hindi mo nare-recognize. Kaya ang una po nating dapat gawin para po manariwa ang newness of life sa ating buhay ay i-recognize mo na we need to see them, na we are changed. Amen. Change your mindset. Kailangan po yung ating pag-iisip mabago para po yung kagustuhan ng ating pag-iisip na lumang pag-iisip, lumang gawa, lumang salita, lumang kagustuhan, lumang damdamin, lumang ganito, lumang ugali, ay para po mawala na sa atin. Ang unang-una po, para makapamuhay tayo sa newness of life, through the blood of Jesus, is recognize who you truly are. Who we truly are. Sino tayo talaga ngayon? Sino kaya ka na ngayon? Ngayon sinasabi mong ikaw isa ng bagong nilalang, nakipag-isa na kay Kristo, na wala na ang dating lumang pagkatao. Yung ba'y pinaninindigan mo? Yung ba'y recognize mo sa sarili mo? Amen? Pangalawa, we must recognize, kailangan nating makilala ano ang ating totoong estado. Kaya kanina, mindset, ano po, makikita natin doon. What you feel, what you touch, ano po, na kailangan pong makita natin yon. Ano po? Pangalawa, i-recognize natin ano ang ating totoong estado. Ano ang ating talagang estado ngayon? I am alive to God and dead to sin. Yun ang estado mo ngayon, kapatid. Yun ang estado nating lahat. At sa mga taong nandyan, ngayon lang ito narinig, magiging estado mo din ito. Na ang pangalawang point, ang palawang bagay na kailangan mong i-apply sa iyong buhay ay iyong makilala. Una, makilala mo kung sino ka talaga. Pangalawa, makilala mo ano ang totoo mong estado. Ang totoo kong estado, ako'y buhay kay Kristo, patay ako sa pagkakasala. Patay na ako sa kasalanan. Amen? Pag sinabi mo laging, ako'y buhay kay Kristo, ako'y buhay kay Kristo, hindi na makakapanaig ang laman. Ang mabubuhay ay si Kristo. Kaya kailangan nating i-recognize ito. No longer, hindi na po in Adam na generation. No longer Adam generation, but now in Christ. Amen? Wala na yung Adam generation na tayo doon nagmula ang kasalanan. Tayo po inaroon na sa now in Christ, living in His death and resurrection. Ayan. Amen. Yun na ang totoong estado natin ngayon. Wala na ang ating pinaglalahiang ninuno ng mga makasalanan. Namatay na tayo doon. Tayo ngayon ay mayroong bagong buhay. Amen po ba? Amen? Praise God. Hallelujah. Gusto ko pong makita. Meron po ba munang mga comment dyan? Gusto ko pong tingnan. Ano po ba ang mga comment na nakikita natin dyan sa ating mga sinasabi? Meron po ba kayong mga sinasabi? Kayo po ba ay nagjo-join? Ilan po ba ang nagjo-join ngayon sa atin? Na gusto ko pong makita. Ayan. Ayan, gusto ko pong makita ang mga nag-join at isino po ang mga nagsasabi. Ang inyo po bang mga comment? Pwede po bang makita ang inyong mga komento? Ano po ang inyong mga sinasabi? Inyo po bang naintindihan? Inyo po bang naunawaan ang ating natututunan ngayong hapon? Na ang application po ng ating newness through the death of our Jesus Christ. Number one, recognize, makilala mo who truly you are. Sino ka ba talaga? Pangalawa, recognize what are true state of life. Ano po? Ano ang estado? Ano ba talaga? Makilala natin kung ano ba talaga ang totoong estado ng ating buhay. That we are alive to God and dead to sin. No longer in Adam generation, but now in Christ. Living in His death and His resurrection. Pangatlo, ang sabi po doon. Ayan, pangalawa muna po. Gusto ko muna pong makilala kayo. O kapatid, alam mo na ang iyong unang katatayuan. Sino ka ba talaga? Ano ba talaga ang pangalan mo? Nakalakip pa ba sa pangalan mo ang dati mong pangalan na ibinigay ng iyong nanay na kinuha ka sa kalendaryo? Na meron kang generational curses na nararanasan. Ngayon, ipaputol mo na yan. Alam niyo po, ipapasok ko po sa inyo. Tayo din po ay umalis. Tayo din po ay lumaya. Tayo din po ay ma-redeem. Tayo din po ay ma-deliver doon sa tinatawag na generational curses mula sa ating mga ninuno.
Kasama po natin yan na atin din pong gawin sa ating buhay araw-araw. Pag nakilala mo na kung sino ka talaga ngayon sa harapan ng Diyos, tindigan mo din ang ikaw ay lumaya sa mga lumang pinagdaanan mong kasaysayan, lumang mga karanasan, lumang mga kabiguan, lumang mga kalungkutan, dahil kahit po tayo mananampalataya pa, baka po yung pagiging malulungkutin mo ay Kristiyano ka na, alam mo na kung sino ka, ay yan pa rin ang nananalaytay sa iyo. Dahil nananalaytay pa rin ang generational curses. At kailangan po tayo din imaalis dyan. Tayo din po ay ma-deliver dyan. Amen? At number 2, na kailangan po yung totoong estado mo. Nasasabihin mo, I am free indeed. Ako ay totoong malaya na. Titindigan mo na. Pag ipinahintulot mo na sa Panginoon, na isuko mo na, halungkayin mo sa mga buhay mo. Ano ba ang lahi namin? Bakit ba nagkakaganito ang buhay namin? Lahi ba kami lahi ng mga manggagamot, lahi ng mga mangiinom, lahi ng mangungutang, lahi ng mga kahirapan, lahi ng mga bisyo, lahi ng mga... Marami tayong pinagmulang lahi. At habang atin tinitindigan kung sino tayo, at tumundig tayo sa totoong estado natin, dapat po talaga'y makaalis tayo doon. Kaya kasabay po ng ating pag-recognize na ito, who we truly are, pag-recognize na ito, ano ang totoo nating estado sa buhay, ngayon, na ikaw na kay Kristo na, kasabay din po doon, sabayan mo. Pag binakikita ka pang mga ugaling mga bumabalik sa sarili mo, deliver. I-deliver mo. Isuko mo sa Diyos, i-resist mo lahat. I-deliver mo. Lord, bunutin mo po ito. Bunutin mo po ito. Binawalan ko na po ng kapangyarihan ang mga sakit na naman sa aking mga magulang, na sakit ng diabetes, sakit ng high blood, sakit ng ganito. Habang tumitindig ka doon sa totoong estado mo, habang nire-recognize mo ang totoong estado mo sa Panginoon, kasabay, pag may nakikita kang mga ugali, mga buhay, mga pangyayari, mga kabiguan, mga pangyayari sa pamilya mo, sa buhay ng mga anak mo, kasi ginagawa ko po talaga yan. Tinanong ko talaga ang tatay ko, tatay, tayo po ba ay may lahi ng ganito? Ano po ba talaga ang ating mga pinagmulan? Tinanong ko po, kinausap ko po ang magulang ko bago siya namatay, bata, hindi pa siya nagtagal na masyadong matanda, tinanong ko po siya, habang ako'y lumalakad doon sa pagtindig ko sa kung sino ako sa paningin ng Panginoon, kasabay din po ang tinatanong ko, ano ang mga pinagmulan naming lahi? Isang bagay lamang po talaga ang magandang lahi na pinulot ko sa aking mga magulang, yung kanilang kabaitan, yung kanilang mapagpakumbaba, yung hindi gumaganti sa mga nagkasala sa kanila, nagpapatawad. Sabi nga po, pulutin natin ang mabuti, itakwil natin ang masama. Meron pa rin pong magagandang ugali at mga bagay ang ating mga magulang at ang ating mga ninuno. Ang atin lamang pong ipabubunot, ang atin lamang pong ipagpuputol at iaalisin ay yung alam nating sumpa, mga masasama. Lahat ng masasama ay ating bubunutin. At ipagpapatuloy natin ang magandang sinulan ng ating mga lahi na napakaganda naman. Amen po ba? Kaya kailangan po, nagpapatuloy po tayo. Araw-araw ng ating buhay, titindigan natin ang bagong buhay. Pangatlo, we must change the way we live. Ayan. Para po tayo makapamuhay sa newness of life, ay kailangan po tayo po ay aalis na doon sa luma nating pagkatao. Talagang iwanan natin. Araw-araw, iniiwan na kita madamot. Araw-araw, iniiwan na kita na nagbibilang ng asawa, iniiwan na kita na mga ganito. Marami tayong mga, iniiwan na kita kahirapan, iniiwan na kita na hindi umunlad ang buhay, iniiwan na kita, lahat, araw-araw, bawat sandali ng ating buhay. Iiwanin natin yan at tayo pupunta na doon sa bagong buhay. Amen. Sa isang bagong buhay kay Kristo. Wala na ang dating pagkatao, tayo isa ng bago. Amen po ba? Isa na po tayong bago sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya napakahalaga po na nandoon po tayo sa talagang paglakad natin sa bagong buhay. Amen. Sino po ba? Meron po ba kayong mga sinasabi dyan, ng mga comment nyo dito? Gusto ko pong makita ang inyo pong mga comment bago po ako magpatuloy. Ay gusto ko pong makita ang inyo pong mga komento sa atin pong pinag-aaralan ngayong hapon. Kayo po ba ay merong natanggap? Kayo po ba ay meron ng naranasan? Gusto nyo po bang magsabi o mag-share ng inyo pong naranasan sa atin pong pag-aaral ngayong hapon na talagang napakaganda po ng gusto ng Panginoon na ating malakarang buhay sa huling panahon ito. Lalo na po na ngayon na malapit nang dumating ang Panginoon. Alam niyo po, sa mga
pangyayari po natin sa ating buhay pag po tayo ay nandoon na gusto nating lumakad sa kalooban ng Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, sa dakilang pag-ibig niya sa atin. Pag po nakita niyo na may dumating sa buhay niyo na hindi magandang pangyayari, ito po ang sasabihin niyo sa inyong sarili. Buhay ang Panginoon. Buhay ang Panginoon, at dahil buhay ang Panginoon, ang kaaway gumagawa. Pero hindi siya magtatagumpay. Doon mo makikita ang buhay na gumagawa ang Diyos. Hello? Kasi ang kaaway, hindi ang gagawa kung alam niyang hindi buhay ang Diyos sa buhay mo. Ang kaaway, hindi makikialam. Pag nakita niya kami, magpasalamat ka. Kaya nga, all things work together for good to those who love God. Sa mga nangyayari sa atin, sa mga proseso ng buhay natin na tayo nakakaranas pa ng mga tiisin, nakakaranas pa tayo ng mga challenges sa buhay. Na bakit sasabihin mong, bakit kung kailan ako nagbabago? Bakit kung kailan ako nananalangin? Bakit kung kailangan ako nagbabasa ng Biblia? Bakit kung kailangan ako humahayo? Bakit parang may pangit na nangyayari? Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, buhay na buhay ang Diyos. At gusto ng kaaway, siya'y mabuhay sa iyo. Pero kailanman, ang sabi nga doon ng kanyang mga talata sa unang Korinto 10:13, ang sabi nga po dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pahihintulutan na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayong lahat upang makayanan ito at paraan upang malampasan ito. Bawat dumating ang pagsubok, ang lagi mo sasabihin, Lord, salamat sa kalakasan. Lord, salamat po sa paraan kung paano po malampasan ang pagsubok na ito. Alam niyo po ba, ang kailangan na po natin gawin, hindi na po paghingi. Ang atin na pong kailangan gawin ay gratitude, thanksgiving sa ating Panginoon. Ang atin na pong sasabihin, pasasalamat. Lord, marami pong salamat sa matinding pagsubok na ito, sa mga challenges na ito sa buhay ko. Lord, salamat na po. Nabibigyan mo ako ng kalakasan. Lord, salamat na po. Bibigyan mo ako ng iyong paraan para makayanan ko ang lahat ng ito. At doon, the joy of the Lord will be your strength. The joy, ay magpapasaya ng iyong kalooban. Kaya ang sabi ng iba, bakit the joy, kahit may problema ka, bakit nakangiti ka pa rin? Bakit kahit namatayan ka, bakit kahit nakaranas ka ng ganito, bakit parang wala kang nahinarap na pagsubok? Hindi po ako yun. Ito yun po inaranasan ko sa aking buhay. Hindi po ako yun. Yun po ay ang kapangyarihan ng Diyos na binibigyan niya ako ng lakas para makayanan yun. Sobra po ako nagpapasalamat. Sobra po ako nagtitiwala doon sa kalakasan na ibinibigay ng Panginoon. Sobra po ako nagtitiwala sa paraan ng Diyos upang makayanan ko at malampasan ko ang mga pagsubok. Mga kapatid, ganap na buhay na ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi ng John 10:10b. Totoo po yun. Nasa lupa pa tayo ay langit na. Totoo po yun. Amen. Ang langit po ay yung nandoon ang iyong katiwasayan. Nandoon ang iyong kapayapaan. Hindi dahil walang pagsubok. Hindi dahil walang challenges sa buhay. Pero marang Kristo na nandyan, nananahan sa iyong puso, saganang-sagana sa kapangyarihan, upang buhayin ang buong mga pagkatao ng kanyang kalakasan at kapangyarihan. Palakpakan mo ang Panginoon. Yun po ang isang taglay-taglay dapat natin lahat. Taglay-taglay natin ang mga talatang ito. Bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon upang makayanan natin sa lahat ng paraan, upang malampasan natin ang lahat ng mga tiisin, mga challenges, mga nararanasan pa natin. Amen? Kaya, magalak tayo sa Panginoon. Ito na ang buhay natin, isang bagong buhay na. Amen? At hindi na tayo mamamatay sa kasalanan. Hindi na tayo mamamatay sa impyerno. Kung paano minsan lang si Jesus namatay, minsan na rin po tayong namatay. At ngayon po yung buhay na meron na tayo ay buhay na panlangit. Anumang oras tayo pumanaw sa lupang ito, doon na po tayo buhay na walang hanggan po. Minsan lang po tayo namatay. Yung tayo din ay namatay sa ating mga sarili. At tayo po ay nailibing na. Amen? Physical lang po ang maililibing, pero ang ating kaluluwa ay hindi ililibing sa impyerno. At tayo din po ay nabuhay na.
Hindi pa po tayo namamatay na muling mabubuhay, pero buhay na po tayo. Amen. Dahil naranasan na po natin ang buhay na tayo ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba sa hapong ito, mga kapatid? Tayo po ba, ano po, sa sinasabi po sa ating ngayon ng Panginoon, tayo po ay we live a victorious life through the grace of our God. Victorious na po ang buhay natin. Mga kapatid, anuman ang ating makakaharapin ng mga challenges pa sa buhay, mamaya bukas, makalawa, tatandaan natin, we are victorious in Christ Jesus. Kasama na tayo ng Panginoon sa parada ng tagumpay. Ang napakahalaga, yung mindset natin, lagi po nating tindigan. Yung ating paninindigan, hindi. Ako hindi na mabubuhay sa kasalanan. Paninindigan na ang tunay ko ng pagkatao ay si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang aking estado ay ganito na. At ang aking pamumuhay, ang way ng aking buhay ay ito ng way. Ano po, ang way na yung pong marami ay doon pumapasok sa maluang na daan. Sabi po na isang parable na sa maluang na daan, marami may gustong pumunta dahil yun ipupunta sa kapahamakan. Pero makipot po dahil tayo nagtitiis. Amen? Pero hindi na paling nagtitiis. Ang atin naman tutunguhin ay yung daan na nandoon ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, mag-alala ka kapatid. Mayaman, mahirap, katamtaman, lahat yan ay nakakaranas sa mga challenges sa buhay. May mayamang Kristiyano, may katamtamang Kristiyano, may nandun pa sa mababang kalagayang Kristiyano, pero lahat tayo, dadalhin tayo ng Panginoon doon sa maginhawang buhay. Hindi sa mga salapi, hindi sa mga material na bagay, kundi yung puso nating mayaman na mayaman tayo kay Kristo. Mayamang-mayaman tayo sa kagalakan. Mayamang-mayaman tayo sa kapayapaan. Mayamang-mayaman tayo sa katiwasayan sa buhay. Mayamang-mayaman tayo sa pagmamahal. Mayamang-mayaman tayo sa kagalakan. Sa kabaitan, sa katapatan, sa kabutihan, sa kaamuan, sa pagpipigil sa sarili. Diyan tayo mayaman. Idagdag sa pananampalataya ang ano pa. Dagdag ninyo ang mga ganito. Marami pa tayong idadagdag. Na mga mabubuti. Kaya tayo ay magpakabunga tayo. Ngayon tayo, na nariyan na at nabubuhay na sa ganitong estado, magbunga tayo. Amen? Magbunga na tayo ng maraming kaluluwa na ating maaakay. Magbunga ang DLS ng maraming kaluluwa maaakay. Magbunga ang DLS ng maraming pastor na maiaayos ang buhay. Dahil kahit po tayo mga pastor, marami pong kailangang iayos sa atin. Dahil baka po tayo mga pastor, tayo ang pasaway. Sorry po, pero kasama po ako dyan. Na kahit po tayo mga pastor, obispo, doctorate, o ano pa man, ay marami pa rin po tayong kailangang ipabakbak. Hindi po natatapos. Sabi ko nga po, habang ako'y nabubuhay, ay ako'y naka-enroll sa paaralan ng pagtutuwid, sa paaralan ng paghubog. Amen. Banat, binat, bakbak, talagang kailangan po. Dahil tayo po ay nandito sa lupa. Nandito sa talagang mapanoksong mundo na ang laman natin ay pwedeng maakit. Na baka nga ang salita ng Diyos ay nagsasabi, ikaw na nag-aakalang nakatayo, ay baka isang araw ay mabuhay. Kaya kailangan po lagi natin kilalanin ang ating mga sarili. Tindigan natin kung sino tayo. Na tayo ay meron ng bagong buhay kay Kristo. Napakalaki ng itinubos sa atin. Dahil sa dugo na yun na nabubo, na minsan lamang na ibinubo, ay isa ka, ako, at marami na tayo na ngayon ay nakaranas ng buhay na ito. Nagkaroon ng bagong buhay at nakalaya sa pagiging isang makasalanan at hindi na mamamatay doon sa naglalagablab po na asupre, kundi mabubuhay sa langit, sa buhay na walang hanggan. Mga pastor, mga katulong na mga pastor na naglilingkod, individual na mananampalataya, pantay-pantay po tayo na pinalala na isang ating tinanggap, isang bagong buhay kay Kristo. Maaaring posisyon lang ating mga pagkakaiba-iba. Pero yung estado ng buhay, yung newness of life, lahat po yan ay ating tinanggap. Kaya lahat po tayo ay may mga binabago ang Panginoon, binabakbak ang Panginoon sa mga buhay natin. Payagan po natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Payagan po natin sa pamamagitan ng ating mga pastor na mga nagtuturo sa atin ng salita ng Panginoon. Payagan po natin. Lawa po, ma-deliver na tayo sa prideful life, sa ating pagiging mataas. Mamatay na po tayo sa pagiging maramdamin. Mamatay na tayo sa tayo nasasaktan. Mamatay na tayo sa tayo pinatatamaan. Mamatay na tayo sa lagi na lamang tayong nakatingin sa sarili natin. Upang tunay
na tayo po ay mabuhay. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa buhay ni Pastor Dong at Pastor May na napakasagana po ng pagtuturo sa ating lahat, na binigyan ng ganitong pangitain, na buksan ang daily life sharing, buksan ang building bridges leadership training. Naiiyak po ako, naluluha po ako dahil ako po isa sa bunga ng kanilang mga pagtuturo, ng kanilang mga pagbubuo, ng kanilang mga pagbanat. Ano po, isa po ako sa nagkaroon ng magandang bunga sa buhay nito. Kaya salamat po. Patuloy po nating ipanalangin ang ating mahal na Pastor Dong at Pastor May. Ang mga dakilang pangitain na pinagagawa sa kanila ng Panginoon, ang marami pang ipinapahayag sa kanila ng Panginoon na kuminsan hindi na sila nakakakain, kuminsan hindi na sila nakakapagpahinga, kuminsan hindi na sila nakakakain ng ayos, kuminsan nakakaligtaran na rin nila ang kanilang pamilya dahil ang dami nilang mga tao na inaabot. Kasama tayo doon. Kaya kung ikaw ay bahagi ng DLS, kung ikaw ay bahagi ng Building Bridges Leadership Training at BBLT Pastors, lahat po tayo ay magsama-sama. Na atin pong itaguyod ang gawain ito. Makipagkaisa po tayo. Lalo na po sa pagtuturo ni Pastor Dong. Kung paano lagi na lamang idinidik niya sa atin, idinidikdik niya sa atin yung mga bagong buhay. Yung buhay na dapat ganito na tayo ngayon. Hindi na tayo bata na mga dinadala ng alon kung saan-saan. No? Hindi na tayo bata na katulad ng alon, hindi tayo katulad ng hangin, hindi na tayo katulad ng ganito. Tayo po'y matatanda na binago ng Diyos ang buhay. At dapat po, masagana na ang bunga ng ating buhay. Bunga, tayo umaabot ng mga kaluluwa. Bunga, tayo tumutulong, tayo umaabot din sa mga manggagawa. Pag po natin kalilitaan ang ating mga mahal sa buhay ng mga pastor, na atin po silang tulungan, tustusan din sa anuman po ating ibibigay na tulong sa kanila, hindi lamang ng padalangin, kundi ng maraming bagay na pwede nating isuporta para po sa gawain na kanilang ginagawa sa Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon. Meron bang mga comment? Pastor Reyna, pwede po bang tingnan natin? Ano po ba ang mga komento bago po ako mag-pray? Gusto ko pong makita yung mga comment po ng bawat isa. Meron po ba kayong gustong ipahayag? Meron po ba kayong gustong ipanalangin sa hapong ito? Meron po ba kayong gustong sabihin? Hello po, blessed day po. Yung lamang po nakikita ko dito. Good afternoon. Ayan, good afternoon po. Wala na po ba na kayo ay gustong sabihin sa hapong ito o ibigay po na gusto nyong panalangin na atin pong gagawin sa hapong ito? At tayo po ay manalangin. Una po, muli, mapagpalang hapon po, Pastor Dong, Pastor May, at ang bumubuo ng DLS. Talagang napakasisipag, napakatiyatyaga ang Panginoon. Hindi nakikita ng maraming tao ang inyong ginagawa, pero kita lahat ng Diyos. At tandaan nyo, anumang pagpapagal na ating ginagawa para sa Panginoon, ito hindi mawawala ng kabuluhan. At ang Diyos ay may nakalaang gantimpala para sa ating lahat na naglilingkod ng patuloy sa ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat. Na muli po, Panginoon, ay pinayaman mo kami. Muli na naman, Lord, ay maaaring yung mga yaman na nasa aming puso ay nakatago na lang. Pero ngayon ay muli mong ginising ang mga kayamanang meron kami upang muli itong manariwa at madagdagan pang muli ang mga yamang ito sa aming mga buhay. Salamat sa iyong mga salita. Sa iyong mga salita, Panginoon, ang aming paring mahal na Pastor Dong, Pastor May, Panginoon, ang laging nagpapahayag na magagantong kapahayagan. At kanila, ako lamang ay isa sa kanyang pinagkatiwalaan upang ibahagi ito. Salamat po sa buhay ng aming mahal na Pastor Dong, Pastor May, na ibinigay mo ang malaking pangitaing ito. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Pagpalain mo po sila sa buong aspeto ng kanilang buhay. Bagaman po, Panginoon, minsan sila ay napapagod, nahihirapan, minararamdaman mga karamdaman sa katawan. Lord, hindi po sila pahihintulot sa mga banig ng karamdaman, sa mga banig ng mga malalalim na mga challenges sa buhay, kundi magiging magaan na. At sila ay doon na sa lugar na kung saan nandun na ang kapayapaan at katiwasayan na kanilang nilalakaran ang paglilingkod ng matiwasay at pinagpala. Kasama ng kanilang mga anak, mga mahal sa buhay. At katulad naming anak nila, Panginoon, na kanya ting itinatagoy at tinuturuan. Marami pong salamat sa kanilang buhay. Patuloy po namin silang idinadalangin. Ano man ang mga desire ng kanilang mga puso, ano man ang kanilang mga inanais, mga pangangailangan, tinataas ko po sa iyo, Panginoon.
ipagkaloob mo po ito sa aming mahal na Pastor Dong at Pastor May sa kanilang pamilya. Ang pagpunta po ni Hadassah doon po sa South Korea ay amin din pong itinataas sa iyo. Salamat na po na siya makakarating na maluwalhati, magiging matagumpay ang kanya pong ipapagawa mong gawain sa kanya doon, Panginoon. Hallelujah. Magiging maayos, mabiyaya, mabunga at mapagpala, Panginoon. Lord, salamat po sa gawain din po ng Daily Life Sharing. Salamat sa bawat araw na iyong lakas. Sustain na para maitaguyod ng matagumpay ang programang ito, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa iba't iba pang mga gawain sa mga ibibigay mo pa na maghahayag ng iyong mga salita. Magpapatotoo ng kanilang magagandang patotoo. I-connect mo pa po ito sa marami pang mga tao, Panginoon, na nakatago lamang ang kanilang mga kwento. Ay dito po sa Daily Life Sharing ay maipapahayag ang kanilang mga kwento. At marami ang makakasaksi, marami ang mai-encourage, marami ang mahahamon sa larangan ng paglilingkod. Salamat po, Panginoon, o God, ang kabuuan ng Daily Life Sharing, ang mga nakatago na gumagawa para sa programang ito ay maging matagumpay. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ano man ang kanilang ginagawa para mas matagumpay na gawain ito, pagpalain niyo po sila. Ang mga araw-araw na nanonood, ang mga araw-araw na sumusuporta at mga nananalangin sa programang ito, pagpalain niyo po silang lahat, Panginoon. Lord, maraming salamat po na hiningi ko po ang magandang panahon sa paligid na ito namin ay pinagkaloob mo po ang magandang panahon. Wala pong tumatak na ulan. Kanina po ay kumikidlat. Salamat po, Panginoon. Talagang ikaw ay napakabuting Diyos. Salamat po sa lahat ng supply ng mga kailangan namin upang maitaguyod namin, Panginoon, ang mga gawain ito. Salamat na kami hindi mo pinagkukulang. Marami pong salamat, Ama. Lahat ng papuri, lahat ng parangal, lahat ng pagdakila at pagluwalhati, itanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na namatay doon sa krus at ibinubo ang kanyang dugo para sa aming mga buhay, lahat ay magsabi ng Amen. At